Cavs, sinira ang emosyonal na homecoming ni LeBron James. At Warriors biglang naging champion contender laban sa Jazz. Nagpaulan ng 3. Curry binaliwala ang sukat ni Markkanen. Sinira ng rumaragasang Cavaliers ang inaabangang pagbisita ni LeBron James ngayong araw. Dinumina ang Los Angeles Lakers sa harap ng puno at sold out na Rocket Arena. 5 sunod na panalo na ang Cleveland at 7 sa huling 8 laro. Ito ang pinakamahabang winning streak nila ngayong season. Pero hindi iyon ang sentro ng araw. Tungkol ito kay James. Bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang pinakahuli niyang homecoming. Ngunit ang pagkakataong ito ay may ibang-ibang konteksto. Ang kid from Akron na lumaki mga 40 miles ang layo at gumugol ng 11 kahanga-hangang season kasama ang Cavaliers ay 41 years old na. Walang nakaalam kung ito na ang huli niyang season o kung ito na ang huli niyang laro sa Cleveland. Ang emosyonal na sandaling iyon ba sa gusaling dati niyang kaharian sa ilalim ng championship banner na tinulungan niyang itaas sa harap ng hometown crowd na patuloy pa ring humahanga sa kanya at naghukay pa sa kanilang mga aparador para isuot ang mga vintage LeBron jersey, ang unang konkretong palatandaan, isang senyales kaya ito. Sa huling taon ng kanyang $52 million na kontrata sa Lakers, 8 beses nang naglaro si James sa Cleveland mula nang lumipat siya sa Los Angeles noong summer ng 2018. May ganoon ding karaming tribute videos. Hindi pa siya kailanman tumugon ng ganito. Mas tumama ang isang ito. Mas may ibig sabihin. Hinila ang kanyang damdamin. Umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Habang nagtatapos ang 60 seconds video, isang highlight package na nakatuon sa masterclass niya sa Game 5 ng 2007 Eastern Conference Finals laban sa Detroit Pistons. Hinawakan ni James ang kanyang ginto at lilang jersey at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumalik siya sa court. Mayroon pang halos 44 minutes ng laro kahit na ang mismong laban ay tila naging palabas na lamang sa gilid ng araw. Matapos ang first half na nagtampok ng 6 na pagbabago ng lead na karamihan ay kontrolado ng Lakers, nagbaon ng Cleveland ng 2 puntos na kalamangan pagpasok ng halftime. Pagkatapos ay sinimulan ng Cavs ang huling quarter sa isang 10-4 run na bumuo ng 8 puntos na bentahe, ang pinakamalaki nila sa larong iyon hanggang sa puntong iyon. Nang lumaki ang lead sa 27 points na may humigit kumulang 9 na minuto na lang, isang sigawan ang pumuno sa arena. "We want Bronny! We want Bronny!" Ang panganay na anak ni LeBron na dati naglalakad-lakad sa mga pasilyo ng Rocket Arena noong bata pa siya ay pumasok sa laro sa susunod na dead ball kasabay ng pag-empty ng bench ng Lakers. Makalipas ang mga 5 minuto, muling pinatayo ni Bronny ang buong arena sa isang malakas na one-handed breakaway dunk na sinundan ng isang 3-pointer. Tinapos ng emosyonal na si LeBron ang laro na may 11 points lamang, kasama ang 5 assists laban sa 6 na turnovers. Nagdagdag si Luka Doncic ng 29 points, 6 assists at 5 rebounds. Ang batang James ay may 8 points na ipasok ang lahat ng 3 niyang attempts. Ang Cavs, na naglaro halos 30 oras matapos malaman na ang forward na si Evan Mobley, ikatlong nangungunang scorer ng team, ay mawawala ng hindi bababa sa susunod na 1 linggo dahil sa panibagong calf strain, ay gumamit ng balancing opensa. Pinangunahan ng star guard na si Donovan Mitchell ang opensa na may 25 points. Ang second-year swingman na si Jalen Tyson, na kamakailan ay napili sa Rising Stars team, ay nagtala ng 20 points, 6 na rebounds at 6 na assists. Si DeAndre Hunter, nakakabalik lamang mula sa 2 larong pagliban dahil sa pananakit ng tuhod, ay mintis sa una niyang 5 attempts bago nagtapos na may 19 points. Pinasok niya ang 7 sa huli niyang 10 attempts. Sina Dean Wade ay may 11 points at Thomas Bryant na may 10 points ay umabot din sa double figures. Dinurog ng Cavs ang Lakers sa dominanteng second half. Umabot sa 34 points ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Pinakamainam na nasabi ito ng Cavs coach na si Kenny Atkinson bago ang tip-off. Ang mga araw na tulad ng Huwebes ay dapat pahalagahan. Sa susunod na laban, magsisimula ang Cavaliers ng isang mahabang 5 larong road trip laban sa Phoenix Suns ngayong Sabado. Sa kabilang balita, kahit na abalang-abala ang kanilang front office sa pag-navigate ng mga oras bago ang February 5 NBA trade deadline kung saan mananatiling buo o tuluyang mababago ang kanilang roster, nakaschedule pa rin ang Golden State Warriors na magpatuloy sa paglalaro gamit ang kasalukuyan nilang lineup. Ang kanilang panalo laban sa Utah Jazz ngayong araw sa Delta Center ay mas parang pagsubok sa tibay kaysa isang huwarang laro ng basketball.
Patuloy pa ring nilalabanan ng kalabuan na dulot ng pagkawala ni Jimmy Butler, naglaro ang Golden State sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 3 araw sa dalawang magkaibang time zone. Gayunpaman, nanaig ang Warriors dahil nagliyab sila mula sa labas ng arc at nagawang panatilihing kalmado ng kanilang mga veterano ang laro para pigilan ang Jazz. 8 Warriors ang umiscore ng double figures, pinangunahan ng 27 points ni Stephen Curry at 26 points ni Moses Moody. Nakaipon ang Warriors ng 38 assists habang nagtala ng pinakamataas nilang puntos sa season. Matapos mag-shoot ng 23.1% mula sa 3-point line laban sa Minnesota Timberwolves noong Martes, hindi nag-aksaya ng oras ang Warriors para ipakitang ibang araw na ito. Bagamat tiyak na nakatulong na ang depensa ng Utah ay tila 5 lalaking nagkukunwaring traffic cones, gumawa ang Golden State ng 7 3-pointers sa unang quarter at 15 sa first half, pinakamarami nila sa alinmang kalahati ngayong season. Tinapos ng Golden State ang laro na may 23 3-pointers sa 42.6% shooting. Kalat sa buong roster ang pagbuhos ng puntos na may 9 na iba't ibang players ang nakisalo. Pinangunahan ni Moody ang opensiba na may 5 habang 4 naman ang kay Curry. Tig-3 sina Buddy Hield at Will Richard. Tig-2 sina DeAnthony Melton, Guy Santos at Quinten Post. Ang tanging mga players ang pumasok sa laro ngunit hindi nakilahok sa 3-party ay sina Draymond Green na may 0 of 6 attempts mula sa 3, Trayce Jackson Davis at Malevi Lyons. Ang huli ay naglaro lamang sa huling 4 na minuto. Si Al Horford na minsan lamang nagsimula sa unang 44 games ng Golden State ang naging starting center sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 3 laro. At sa ikalawang pagkakataon sa 3 laro, ipinakita niya kung bakit ito mabuti para sa Warriors. Kahit sa edad na 39 years old, si Horford ay mas mahusay na player kaysa kay Post na nagsimula sa 22 consecutive games bago ipinasok si Horford sa lineup noong Lunes sa Minnesota. Kayang niyang mag-shoot ng 3-pointers ng kasing husay at mas epektibo at mas versatile siyang depensador. Nagtala si Horford ng 9 na puntos, team high na 8 assists, 5 rebounds at 3 blocks. Nagtapos siya na may plus 22 sa loob ng 24 minutes. Dagdag pa rito, malinaw na ang presensya ni Horford sa depensa ay nagpapahusay din kay Green sa bahaging iyon. Maaari bang maging permanenteng starting center ng Golden State si Horford? Oo, ngunit may kondisyon. Hindi siya naglalaro sa magkabilang laro ng back-to-back. Ang pinakaposibleng mangyari ay maging primary center siya. Bagamat magulo, hindi pantay at mahirap panoorin ang laro, may 20 turnovers ang Warriors at 19 ang Jazz. Nalampasan ng bench ang hindi pantay na 3 quarter upang isara ang laro sa 4th. Matapos mabawasan ang 22-point lead hanggang 8 sa huling 5 minuto ng 3rd quarter, pumasok ang Warriors sa 4th na nasa bingit ng panganib. Leading sila ng 11 points nang maupo sa bench sina Curry, Green at Moody. Iniwan ang laro sa kamay ng reserves na batay sa nauna nilang ipinakita ay maaaring maging mahabang 7 minuto. Sa 5 bench players ng Warriors na naglaro sa unang 3 quarter, si Richard lamang ang may positibong plus and minus. Maaaring maging delikado ito. Gayunman, muling pumasok si Moody upang patatagin ang laro at tinalo ng Warriors ang Jazz sa huling 7 minutes ng laban. Trabahong tapos sa araw, natiyak na nag-aatubili si Coach Steve Kerr na muling umasa kina Curry at Green sa mga huling minuto. Sa laro na ito, nilamon lang ni Curry ang sukat ni Mark Cannon. Team the baseline. Steph splits the double team and Curry put down. And I'm getting to the rim and I'm powering up over a 7-footer.